Isang matinding sabwatan ng huling-huli sa akto, mga kasolid. Sa pinakabagong hearing sa Kongreso, hindi inaasahan ng marami na lalabas ang mga dokumentong nagpapakita ng bilyon-bilyong pisong questionableng pondo. Pangunahing tinutukoy sa mga ebidensyang ito sina Congressman Rufus at Congressman Abante na di umano'y may direktang partisipasyon sa mga transaksyong ito. Habang ang bansa ay humaharap sa krisis, ang mga pondong dapat sana ay napupunta sa serbisyo ay tila nagiging mitya ng pagpapayaman ng ilan. Ang mga ebidensyang ito ay hindi lang basta papeles, kundi mga resibong magpapatunay sa kanilang mga di umano'y ilegal na aktibidad. Nakakadismaya na sa harap mismo ng publiko, pilit pa rin nilang itinatanggi ang mga paratang, ngunit ang mga dokumento at testimonya ay sadyang napakatibay. Ito ba ang uri ng lider atong gusto natin? Ang mga pondong ito ay pera ng bayan, pera ninyo, at pera natin lahat. Sa bawat bilyong nawawala, may mga proyektong hindi natutuloy at mga mamamayang hindi nabibigyan ng sapat na tulong. Panahon na para magising ang lahat at hinga ng pananagutan ang mga taong dapat ay tagapangalaga ng kaban ng bayan. Ang sabwatang ito ay hindi dapat palampasin. Kayo, ano sa tingin nyo ang dapat na maging parusa sa mga opisyal na ito? Ay lapag ang inyong saloobin sa ibaba. Remove sa Senado. Kayo dyan, mag-i-initiate, titingnan kung sufficient form and substance, yari lamang bumoto kayo na sufficient sa form and substance, ay hindi naman kayo boboto na sufficient and form and substance kung hindi nyo naman po bobotohan yan na may probable cause. Kaya pagbotohan nyo na, hindi kayo magtatanggal kay BP Sara ang impeachment trial court. Doon tayo, talaga, ang tanda mo na, pinangangaralan ka pa. Di ba nakakaya yan, Benny Abante? Nagtokwa. Culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust. Yeah. Yun po ang nakalagay sa ating saligang batas. Kaya meron po tayong batayan dito sa ating committee hearing. Ano po? Nakalagay sa Section 3, the House of Representatives shall have the exclusive power. Exclusive Tandaan po power. natin yung nakalagay sa Constitution. Yan. Exclusive power Oh. to initiate. Initiate. Pinanggit po ng ating magaling na chairwoman, not to decide, Oh. To but to initiate. initiate all cases of impeachment. Oh. Exclusive power. Kaya po tayo, Initiate lang naman eh. Na-initiate nyo na. Ano pang ginagawa natin dyan? Ba't di pa natin dali sa Senado? Lang yan. nandirito. Oh. Dalawang konstitusyon ang pinapaniwalaan ko. Unang-una, ang tinatawag kong Sacred Constitution na binasak ko lamang po ngayon sa inyo. Ang pangalawang pinapaniwalaan ko ay ang Divine Constitution Ayan. na mismong ang Diyos ang gumawa. Now, you Ayan. take note, mga Sinabi kaibigan. doon, thou shall not steal. Oh. Yeah. Huwag kang magnakaw. Ang sinabi doon sa sa banal na Biblia. Holy Bible. Bawal ang magnakaw. Bawal ang kunin ang hindi mo pagmamay-ari. Hoy, Benny Boy ha. Binobola mo na naman kami. The law of Moses was actually delivered by Moses on the behest of God Himself. Ibig sabihin, ang unang-unang nagbigay ng batas, walang iba kundi ang Diyos. Balagay ko naman, tayong lahat dito, walang pasubali na naniniwala sa Diyos. Hindi po ba? Now, ano po nakalagay sa No. divine Pang number 8 yun eh. Huwag kang magnanakaw. Thou shall not steal, sabi. Pastor Benny, naniniwala tayo sa Biblia. Ang problema dito, di ba? Thou shall not... Bawal yun. constitution, Hindi ko naman sinasabing nagnanakaw siya. Kayo naman, oo. At tinatanong ko lang siya kung naniniwala ba siya doon sa nakalagay na yon sa banal na kasulatan. Na mahilig to sa ganyan eh. Politika, pinagmemekos-mekos niya. Sa dumi ng politika ho mga kababayan dito sa Pilipinas, batuhan ng putik ng bato. Okay na meron kang pananampalataya. Okay yun, walang problema. Pero pinaparatakan ka ng ganito-ganyan, tapos bigla mong isusuot yung iyong
Kung pastor ka, pagpastor ka. Maging spiritual advisor ka ni Marcos Jr. Sabihin mo sa kanya, approve yung mga balita. Diba? Ganun lang yun. Constitution na tinatawag kong Biblia. Pinapahirapan mo eh. Ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Yeah. Now, of course, sa amin, sa theology, pag pinag-uusapan ng theological knowledge, ang pinag-uusapan pong truth dito ang Panginoong Jesucristo. But common knowledge will tell us the truth can be anything that people should know. Yan. Because only the truth, when people know it, can the whole nation be set free. And those who are guilty can be penalized. Yun po nakalagay. Ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Naniniwala po ako in the judgment of God. Katulad na paniniwala ko in the judgment of human law. Naniniwala din po ako in the judgment of divine law. Ito po ang sinasabi sa Romans 1:18. For the wrath of God, ang galit ng Diyos, is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. O nakikita niyo ang sinasabi ng Biblia, merong mga taong hinahawakan ng katotohanan na ginagamit sa kalokohan. Oho, yun ang ating sinasabi ngayon. Alright, ngayon po ay gusto kong ipagpatuloy ang aking manifestation bilang endorser ng pang-apat na verified complaint na si Atty. Cabrera mismo ang nagsabi. Tungkulin ko na tiyakin na ang bawat detalye at ebidensya ay mailatag ng maayos sa harap ng komiting ito. Ang pakiusap ko lang po sa ating mga abogado, kasi hindi po ako abogado eh. Ang pakiusap ko lamang sa ating mga abogado, do not put loopholes in the law. Teka lang, anong do not loopholes in the law? Kayo nga puro kayo loopholes eh. Sinabi sa Senado yung trial, pinagpipilitan nyo pa dyan. Anong do not loopholes in the law? Yan ang sinasabi natin. Dahil ihaharap nyo si Madriaga, ihaharap nyo kung sino-sino. Pagtatanong-tanongin nyo, ngayon inahanda nyo na yung gradas, inahanda nyo na yung lamesa. Para kung sakali, wag nyo naman questionin to. Di ba? Wag nyo questionin ang mga kabalbala na gagawin namin dito sa Injustice Committee. Pero hindi maaari yan. Hindi loophole tawag dyan. Ang tao... Anak ng toko, nakita ko si Madriaga, naka-Land Cruiser. Kanino kaya Land Cruiser to? Ang dito mga kababayan, ang importante dito, ilagay lang natin sa ayos yung proseso. Impeachment trial sa Senado. Kayo mag-initiate kayo, pagkatapos nag-initiate, manahimik kayo. Kaya kayo Yun ang pakiusap ko. Huwag natin bigyan ng loopholes yung batas. At huwag nating gamitin ng batas para makalusot tayo sa batas. Because I believe that the lawyers here believe in the Constitution. And they will always follow the rules of law. Yan ang aking paniniwala. Ngayon, mga kaibigan, I might not be a lawyer, Madam Chair, but I have logic. I have common sense. And my logic and my common sense tell me if there's something wrong or if there's something right. Now, gusto ko pong tiyakin sa inyo na ang bawat detalye at ebidensya ay mailatag ng maayos sa harap ng komiting ito. Wala po akong galit sa ating Vice President. Urur! Si Raulo! Kanya ka. Uy, may naman tawag kong panda rin na ganyan. Wala kang galit. Wala po akong personal Si Raulo ka ba, ha, Pastor? nagalit sa kanya. In fact, just to let you know and to let our people know that when she ran for Vice President, I supported her. Hindi lamang ako nung support sa kanya, lahat ng aming mga churches. Wala kami pakialam kung sinuportahan mo. Wala kami pakialam kung binoto mo. Hindi ka naman namin pinilit. Next siya, pagtapo niya, huwag mong suportahan. Siraan mo. Walang problema sa amin dyan. Pero huwag mong ibida sa amin. Ngayong ginagawa niyo yung mga bagay na yan, ibibida niyo sa amin na sinuporta si... Siraulo ka ba, Pini Boy?
Ang daming sumuporta sa kanya, isa katandem niya pa. Pinagtaksi na siya. Ano pa naman yung isa, walang kwentang pastor na bumoto sa kanya tapos magiging loyal kay BP? Gayong kaututan niya ng dila itong si Martin Romualdez? Yan. Huwag nyo kami paandaran na binoto niyo si BP Sara kaya pwede namin sabihin na wala kayong galit sa kanya. Yun yung katandem niya, pinagtaksi doon siya eh. Sa ulo to. Supported the Vice President. Bakit? Naniniwala po kami sa kanyang ginagawa. So, balit dumating ang pagkakataong ito na dapat natin pag-usapan ito and ito lang po ang gusto kong sabihin sa lahat. We are here committed to the issues at hand, not to any kind of personal conflict. Under Section 17 of the Rules of Procedure in impeachment proceedings, the rule of court apply as supplementary to these proceedings. Jurisprudence and parliamentary practice dictate Anyway, that we must examine at tinatawag po nating recital of facts tigilan mo to ako. determine the pieces of evidence in support of this complaint under Section 5 of our impeachment rules. O ito, ano po yung mga yan, mga kaibigan? The core allegations, beyond confidential na tinatawag natin, gusto ko pong tukuyin ang sinabi ni Ramil Madriaga. Yeah. Madriaga's testimony provides a chilling look into the movement of public funds. Gawa kayo ng bagay dyan para ipatigil ng Korte Suprema yung mga kabaliwan nyo na yan. Gawa kayo. Bigyan nyo ng dahilan ang kampo ni BP Sara para talagang maging matibay yung kanilang mga punto de vista dyan sa Korte Suprema na dapat itigil yung mga kalokohan nyo na yan. Funds that circumvented every known audit safeguard. Yeah. Number one, direct instructions from the Vice President. Madriaga identifies himself as a close ally and leader, stating he was formally introduced to then Mayor Sara Duterte in 2018 and tasked with intelligence gathering. Hindi naman ho si Benny Abante nagsulat na sinasabi niya na yan. Inaabot lang ho sa kanya yan. Yung sinabi ni binasa nitong si Jinky Luistro, hindi rin ho si Jinky Luistro nagsumulat nun. Mga abogado ho, behind the scene, ang gumagalaw, nagsasalita, sumusulat sa lahat ng banat na yan kay VP Sara. Yung mga abogado nila dyan sa House of Representatives. Hindi ko po yan Hindi naman ho kaya sabihin ni Benny Abante yan, anak ng toko. invento. Nagalagay po yan sa affidavit ni Ramil Madriaga na aking hawak ngayon. Kung ipapakita ko itong affidavit na ito, ito po nakalagay lahat. Lahat ng babanggitin ko dito tungkol kay Ramil Madriaga nakalagay sa kanyang affidavit. Tatanggap ko rin yung supplemental affidavit niya na ina-attest ang kanyang unang affidavit na ito. Mas makapal kaysa sa unang affidavit. Hindi ko po tutudukan itong supplemental affidavit at subalit sa pakakapahintulutan ng ating Madam Chair, maaaring ako din naman ay magtanong ng clarificatory questions tungkol sa supplemental affidavit na ito. Yeah. Ayan. Ano po yung direct instructions Ano? na nanggaling sa Vice President? Sinabi ni Madriaga, ini-identify niya ang kanyang sarili as a close ally and leader, is stating, ito po he was Ito po sir, kayo ho'y dapat impartial dyan. Kayo ho'y cross-examine, titignan nyo kung gaano kabigat. Base sa inyong pagsasalita, wala pa sinasabi si Madriaga, anak ng tokwa, ganap na kayo. Paniwalang-paniwala na kayo sa linalaman ng affidavit ni Madriaga. Para saan pa nadalo dyan si BP Sara, palakpakan? Di ba? Para saan pa? Wala nang dahilan para dumalo dyan sa kabalbalan na yan, dyan sa mga kabaliwan nyo na yan, dyan sa Injustice Committee. formally introduced to then Mayor Sara Duterte in 2018 and tasked with what? Intelligence gathering. Yeah. He claims, yun ang sinabi niya, he formed the Inday Sara Duterte is my president. In short, ISIP.
yung pong isip group na ito at her direct instruction. Number 2, the duffel bags of cash. Yan. Yung po'y binanggit din naman ni Madriaga. Most importantly, Madriaga narrates that on December 2022, the same day, December 2022, the same day the OVP encashed 125 million in confidential funds. He witnessed the transfer. Nakita niya ang pagkaka-transfer ng 4 na duffel bags, each containing between 33 million pesos to 35 million pesos. Yun po ang sinasabi ng kanyang affidavit. Number 3, the SM Mega Mall and Ombudsman deliveries. He details driving a white Vios. O kumusta naman yung kumusta naman yung affidavit ng 18 Marine? Hindi natin ibibida dyan. Ganap na ganap. Diyan sa affidavit ni Ramil Madriaga. Pero yung affidavit noong mga magigiting nating Marines, hindi pinapansin itong si Pastor. Thou shall not steal. Diba? Meron ganun yun eh. Pambira, Pastor Benny Abante. Pati yung anim ng kotse, binanggit niya. Pati yung kulay, binanggit niya. Filled So with na? 80 So credible na. Kasi merong kulay ng kotse. Kailangan yan. Para ika nga yung detalye. Totoo ang sinasabi nila. Diba? million pesos in cash Loko-loko. to the SM Mega Mall Yeah. parking lot. Paano ba natin papakinggan si Ramil Madriaga? Anak ng toka. Dapat siya ang bumasa niyan. Hindi ikaw. Hindi ikaw magbibida-bida at babanggitin ang laman ng affidavit ni Ramil Madriaga. Kayaan yung si Ramil Madriaga ang bumasa niyan. Leaving the Talagang keys Sabante, on the tire for retrieval, he further alleges, ito po, a similar drop-off at the Ombudsman parking compound. Number 4, the Pogo connection. Kung maalala po ninyo, sa Quadcom hearing po namin, tinutukan namin ang Pogo connection na yan. At dahilan po dyan, ngayon, bawal na lahat ng mga Pogo sa ating bansa. Ba't meron pa rin sa Island Cove? Ikaw talaga. Wala nang bawal na ang isabong. Ba't may isabong pa rin? Loko-loko to si Benny Boy. Madriaga alleges that the national campaign of ISIP Pilipinas was funded by Pogo operators and drug dealers. Yan ang sinabi niya. And that he personally picked up bags of cash at locations like the Grand Hyatt BGC and the Seda Hotel. Now, when it comes to justification for clarificatory question, for example, Madam Chair, Section 7 of our impeachment rules grants this committee the power to, and I quote, issue compulsory processes for the attendance of witnesses and the production of documents, end of quote. Now, if these allegations are true, nilalagyan po ng if eh. Kapag hindi naman tayo nag-convict dito eh. If these allegations are true, we are looking at the literal conversion of the public treasury into duffel bags for private Yan. distribution. This is why clarificatory questions are not just a procedural right. They are a constitutional necessity. That we need to ask, bakit kailangang dumaan ang pera sa duffel bag? At car tarkis kung legal. Ngayon nagtatanong ka, bakit? Anak ng tokwa, hindi yan kasama. May probable cause, naniniwala kayo. Kayo lang naman magdidesisyon eh. Ikaw nga bumibida sa affidavit ni Ramil Madriaga. Anuhin mo na, tapusin na natin to, dali na natin sa Senado. Tigilan na natin yung pagbabanal-banalan natin, pagbibida-bidahan natin, di ba? Senado na.
ito. Party ni Benny Boy. How can the office of the Vice President justify spending 125 million pesos in just 11 days Yan. in safe houses Yan. for payers that PSA says do not even exist? Oh. Oh. If there is nothing to hide, Madam Chair, ladies and gentlemen, if there is nothing to hide, therefore, there is nothing to fear. Oh. From what others term to be fishing expedition. Hindi ba yun ang sabi ng iba? Fishing expedition. Why? Because the waters will come up empty. How can you have fishing expedition when there is no water itself to justify it? No. But if the water is murky, Parang naririnig ko sa iyo si si FLM. Oo. Pare-pares lang naman ho yung mga yan. if the water is murky, the people deserve to know what is swimming underneath. And that is the duty of this Committee on Justice hearing. Alright. Bigla, napansin niyo mo mga kababayan, FLM to ginagaya yung style ni FLM. On the fishing expedition and mini trial claims, Madam Chair, may mga pumupuna na ang ginagawa natin ay isang fishing expedition o isang mini trial. Dito po, sa hearing na ito. Let's be clear. Ako, hindi ako abogado, pero naiintindihan ko ang ibig sabihin yan Alright? Let's be clear. We are not here to convict. Sinabi na yan ni Madam Chair. We are here to Hindi talaga ho niya mapigilan yung determine a what? A threshold. To determine a threshold. This is a duty, not a trial. Ito ang tungkulin po ng committee ito. This is not a trial. Determination of probable cause is a constitutional mandate, not a legal destruction. Critics are confusing a trial with a threshold. Hindi tayo nandito para hatulan ang Vice Presidente. Nandito tayo para tingnan kung may sapat na usok para patunayang may sunog. Diba? Calling this FLM ang galawan itong si Benya Boy. a mini trial is a myth. This is constitutional accountability mechanism in action. Uulitin ko, ito pong hearing na ito is a constitutional accountability mechanism in action. Accountability, Madam Chair, ladies and gentlemen, is not fishing expedition. Kapag sinundan mo ang bakas ng pera ng bayan, ang tawag doon oversight. Hindi ba natin susundan yung kung saan dinala ng mga magigiting nating Marines yung pera na galing kay Saldico? Trillion yun, Brad. Billion yun. 100 milyon lang yan. Kaya puro kabalbalan yan 100 milyon? Hindi ko sinasabi huwag natin imbestigahan. Yun, trilyon. Bilyon. Daang bilyon ang pinag-uusapan, Brad. Hindi natin susundan. Kapag sinundan mo ang bakas ng pera ng bayan, ang tawag natin doon oversight. Hindi fishing. If the Vice President's records are clear, a subpoena should be a welcome opportunity for transparency. Not a reason for panic. Sana po, andito po ang ating Vice President. Katabi pa naman namin ni Congressman Laila. Maganda sana ang fellowship namin ngayon. Kumustahan ho kami. Na 2028 na kayo magkumustahan ni VP Sara. Di ba? Ano po ang maaaring mangyari? Sapagkat di ko naman siya kaaway. You cannot Sabi mo, hindi mo naman siya kaaway pero gago ka lang, sabi mo. claim a fishing expedition when the bait
specific allegations of fund misuse Yan. is already on the hook. Nandun na mismo sa hook We are just doing our what? Tinatawag nating due diligence. Tinitiyak natin na kumpleto ang ebidensya kapag inihain natin Senado ang kaso dahil ang House ang tatayong taga-usig. Umamin na naman. Para kumpleto ang ebidensya, bakit walang ebidensya? Paano naging sufficient informing substance yan kung wala palang ebidensya? Yan ang problema. Prosecutor doon. Hindi po persecutor, kundi prosecutor. Prosecutor? Now, on the qualifications of Ramil Madriaga, Madam Chair, kine-question po ito ng ilan. Let us talk about our resource persons according to his affidavit. Ramil Lagunoy Madriaga, a graduate of San Sebastian College of Law, and a former officer of the PSG and VPSPG. He is not a stranger. He was a close ally and leader who formed the ISIP movement at the VP's direct instruction. May mga humihiling na i-disqualify siya dahil sa mga kinakaharap na kaso. But under Rule 130 of the Rules of Court, a witness is qualified. Kung ako gustong questionin ng abogado, questionin ako dito. Ano nakalagay? Sa Rule 130 of Rules of Court, a witness is qualified if they can perceive and make known their perception to others. It is ironic that critics demand the presumption of innocence for the Vice President while simultaneously trying to disqualify a witness based on unproven charges. Hindi ba naniniwala tayo? Kung hindi pa po yan kinonvict ng korte, yan po'y suspect. A suspect is presumed innocent until proven guilty. Yan. Nabasa ko po yan. Naniniwala ang mga abogado dyan. Hindi po ba? Ito ito ang nakalagay dito. Kaya sabi ko, it is ironic that critics demand the presumption of innocence for the Vice President while simultaneously trying to disqualify a witness based on unproven charges. You cannot have it both ways. Kung presume innocent si Vice President Sara, di presume innocent din si Ramil Madriaga. Ngayon, ito po, gusto ko rin sabihin, magkaiba ang competency to be a witness at credibility as a witness. Ano po pagkakaiba? Yung competency, pwede ba siyang tumistigo? The answer is legal yes. Yung credibility, kapanipaniwala ba siya? That is for this committee to weigh. Let him speak and let the evidence do the talking. Mga kaibigan, Madam Chair, hindi santo si Madriaga. Hindi naman santo ang hinahanap natin kundi testigo. Dito, sa hearing na ito, we are looking for the truth. We are not looking for a saint. History's most important whistleblowers are rarely individuals without a past. To block witnesses and suppress documents is not a defense of the law. It is a defense of secrecy. Madam Chair, let me conclude with this. This committee is not being asked to convict the Vice President. Yan. We are being asked to look into the seriousness of the allegations against her. Uulitin ko po sa ating mga kabayan nanonood sa wikang Tagalog. Yan. Hindi po ito task ng committee para ating gawing guilty ang ating Vice President. Ano Ay yan? lamang po meron ditong tungkulin upang tingnan ang seriousness ng mga allegations against her. Yan. Tayo po ba ang nabigay ng allegations? Hindi po. Nandito ang mga witnesses. When public funds are alleged
to have been converted into duffel bags of cash, the responsible response is not to shut our eyes, but to follow the money Follow the and money. examine the facts. Hindi ito fishing expedition.